Yo guys, it's your boy, The Boy. Welcome sa ating public usap-usapan. Let's go! 7.6 na lindol or Jishin nangyari sa Ishikawa Ken Prefecture. Ano yung masasabi nyo po? Well, I was in Gifu actually. Tapos yung announcement ng town, marami sila tapos hindi mo na maintindihan. Kasi naghalo-halo na yung instruction. Pero sa Nagoya, bihira lang Jishin. Usually pag, well yeah. Pero actually nag-text din yung friend ko na taga Nagoya rin about sa earthquake. Malakas din daw sa Nagoya. So, naramdaman din nila. Panic. Nagpanic konti. Ang ginawa ko, lumabas talaga ako sa may palay kasi open space siya. Yung mga anak ko, they were trained naman sa school kung ano dapat nilang gawin. Yung mga schools dito sa Japan, kahit anong school, meron talagang mga drill. Yeah, they were trained kung ano yung dapat nilang gawin. So ako, lumabas ako kasi gusto ko tingnan yung bahay. So ayun, yun ang initial reaction talaga. Bibigla ka. Di pa nga tayo nasa sentro, pero yung kaba natin at saka yung grabe, how much more kung doon ka talaga yung sa sentro. Yung talagang super lakas, no? Yung nagsisi-anuhan yung mga lupa. Hindi ko lang ma-imagine. Yung sa Ishikawa nangyari, it's a very tragic na incident. Nangyari na kasi yan dati, di ba? Yung sa, yun? Oo nga, dito banda sa may Kanto area. So, it was not so shocking kasi pangalawang beses na. Pero syempre, nang dahil din sa tragedya, naapektuhan din tayo. Mga dapat or kailangan gawin bago pa mangyari itong mga ganitong sakuna, kagaya ng earthquake na naranasan ng Japan ngayon. Lagi nilang nire-remind na dapat handa na yung emergency backpack mo, like kompleto na doon. May konting pagkain, water, and battery or something. Lalo na pag sa Chubu area, Chubu region, we should be prepared for it. Importante lang sa akin, kung nasa open space sila, okay lang kung nasa ilalim sila ng mga buildings na yung mga delikado. So, kailangan nilang pumunta sa open space, yung sa ground. Gaya nung mga anak ko, pumunta sila sa ilalim ng table kasi sabi ko, hindi natin alam kung mangyari, at least safe kayo doon. And siguro cellphones. Every time na may mga ganito na mga insidente, ang unang gagawin lang po natin is magkalma. Huwag mo na magpanik kasi kahit saan yan sa mundo, merong earthquake So yung payo ko sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Japan, just like the mga Japanese, sila kasi they were trained by it. Yung bang cool lang sila ba? Hindi kagaya sa atin na talagang magsigawan. Kumbaga nasa isip agad yung parang protocol or yung mga kailangan gawin. Yes. Kaya nandito tayo sa Japan, i-follow din natin kung ano yung mga instructions nila. Siguro naman, pwede na din natin yung i-apply, lalo na sa mga Pilipino, sa Pilipinas, ganun din yung gagawin din natin. Ewan ko kung ready na ba ang lahat. So, sa tingin mo, ready ka na po ba? I guess. I don't know. Who knows, really? Like, yeah. I guess no one is, really. Pag sinabi mo kasi mga ganung mga bagay, hindi naman kasi talaga natin yung alam kailan mangyayari. Ang siguro, importante lang sa akin, spiritually speaking, dapat prepared ka anytime kasi hindi mo alam kung kailan yung katapusan mo dito sa mundo. At least spiritually, alam mo na safe ka kay God. So yun lang, have faith in God kasi hindi natin alam kailan mangyayari yung mga sakunang ganyan. Yan talaga yung malakas natin panglaban, di ba? Siguro when it happens, ang importante lang is, stay calm and stay focused and yun. Tapos makinig ng instruction from the government or sa community. Yun lang.